Sa tahimik na bayan ng Banga Aklan, isang batang nagangalang Joros Flores ang biglang naglaho na nagdulot ng matinding pangamba at pag-aalala sa buong komunidad. Ang kanyang pagkawala ay binalot ng misteryo at ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng bagong pag-asa at pangamba. Ano nga ba ang nangyari kay Joros? At ano ang mga kaganapang bumalot sa kanyang pagkawala? Sa pagdaan ng bawat araw, lalong lumalalim ang hiwaga sa kanyang pagkawala. Lahat ng posibleng lugar ay hinanap na. Lahat ng posibleng sagot ay sinuri na. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, nananatiling isang anino lamang ang kanyang pangalan, lumulutang sa hangin ng mga espekulasyon at pangamba. Nawala ba siya sa kamay ng isang hindi nakikitang puwersa? Dinukot ba siya ng isang nilalang na hindi saklaw ng ating pangunawa? O di kaya may isang mas madilim na katotohanan na patuloy na nakatago sa dilim? Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang misteryosong pangyayari. Sa bayan ng Banga Aklan, lumaki si Joros Flores, isang batang puno ng pangarap at kasiyahan. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa simpleng pamumuhay, ngunit nauwi sa isang trahedyang mumulabog sa buong komunidad. Si Joros ay kilala sa kanilang barangay bilang isang masiglang bata. Mahilig siyang makipaglaro sa mga kaibigan, lalo na sa mga larong pambata tulad ng taguan at tumbang preso. Sa murang edad, ipinakita niya ang interes sa kalikasan. Madalas siyang makikitang naglalaro malapit sa Ilog Aklan na tila ba ito ang kanyang personal na palaruan. Habang lumalaki, naging masikasig si Joros sa kanyang pag-aaral. Bagamat limitado ang mga resources, pinakita niya ang dedikasyon sa pagpasok sa paaralan araw-araw. Ang kanyang mga guro ay humahanga sa kanyang kasipagan at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang positibo at puno ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Ika-8 ng Pebrero 2025, araw ng Biyernes. Pumasok si Joros sa paaralan tulad ng karaniwan, nakipaglaro sa mga klase at aktibong lumahok sa kanyang mga klase. Pagkatapos ng klase, umuwi siya agad upang tumulong sa mga gawaing bahay, isang bagay na regular niyang ginagawa. Ika-9 ng Pebrero 2025, araw ng Sabado. Umaga, nagpaalam si Joros sa kanyang mga magulang upang makipaglaro sa mga kaibigan malapit sa Ilog Aklan. Ito ay isang paboritong lugar nila para magtampisaw at maglaro. Hapon, nakauwi siya ng maayos, masaya at puno ng kwento tungkol sa kanilang mga laro sa ilog. At dumating ang ika-10 ng Pebrero 2025, araw ng Linggo. Umaga, dumalo ang pamilya Flores sa misa ng kanilang lokal na simbahan. Pagkatapos ng misa, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo kasama ang ilang kamag-anak. Tanghali ng araw na iyon, nagpaalam muli si Joros upang makipaglaro sa mga kaibigan sa parehong lugar malapit sa ilog. Ayon sa mga saksi, nakita siyang masaya at walang anumang indikasyon ng problema. Hapon sa araw na iyon, pagsapit ng alas 5 ng hapon,
Napansin ng mga magulang ni Joros na hindi pa siya nakakauwi, na hindi karaniwan dahil palagi siyang umuwi bago magdilim. Sa oras na iyon, sinubukan nilang hanapin siya sa mga karaniwang lugar na pinupuntahan niya, ngunit hindi siya natagpuan. Kinagabihan, dahil sa matinding pag-aalala, humingi na sila ng tulong sa mga kapitbahay at lokal na otoridad upang simulan ang paghahanap kay Joros. Ang komunidad ay nagkaisa sa pagsuyod sa paligid, lalo na sa bahagi ng ilog kung saan huling nakita si Joros. Ginamit ang iba't ibang pamamaraan tulad ng pagsisid sa ilog, pagkalugad sa mga kalapit na lugar, at paghingi ng tulong sa social media upang mapalawak ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Maraming voluntaryo ang naglaan ng oras at resources upang makatulong sa paghahanap. Ang balita ng pagkawala ni Joros ay mabilis na kumalat sa social media na nag-udyok sa mga lokal na otoridad at voluntaryo na magsagawa ng malawakang search and rescue operation. Araw at gabi nilang sinuyod ang ilog at mga kalapit na lugar, umaasang matagpuan si Joros ng buhay. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang walang katapusang bangungot para sa pamilya Flores. Noong araw ng insidente, kasama ni Joros Flores ang ilang kaibigan sa Aklan River. Ayon sa kanilang mga salaysay, masaya silang naglalaro at nagtatambisaw sa tubig nang biglang napansin nilang nawawala si Joros. Kaya naman, ayon sa kanila, ay agad silang naghanap at tumawag ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, hindi na nila natagpuan ang kaibigan. Habang tumatagal ang paghahanap, iba't ibang teorya ang lumitaw. May mga nagsasabing nakita raw si Joros na may kasamang hindi kilalang tao bago siya nawala. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring nadulas siya sa ilog at tinangay ng agos. Ang mga haka-hakang ito ay lalong nagpaigting sa misteryo ng kanyang pagkawala. Isa nga sa mga pangunahing teorya ay ang posibilidad na si Joros ay nalunod sa Ilog Aklan kung saan siya huling nakita na naglalaro. Ayon sa ilang ulat, may mga nakakita sa kanya na nasa gilid ng ilog bago siya mawala. Gayunpaman, sa kabila ng masusing paghahanap sa ilog at mga kalapit na lugar, hindi pa rin natagpuan ang kanyang katawan at nagdudulot ng pagdududa sa teoryang ito. May mga espekulasyon din na si Joros ay maaring dinukot. Ang kanyang biglaang pagkawala ng walang bakas ay nagbigay daan sa posibilidad na siya ay kinuha ng hindi kilalang tao o grupo. Subalit walang konkretong ebidensya o saksi na magpapatunay sa teoryang ito at walang ransom demand o anumang komunikasyon ang natanggap ng kanyang pamilya. Ang posibilidad ng foul play o pagpaslang ay isa ring angkulong tinitignan. May mga nagsasabi na maaring may nakaalitan si Joros o naging biktima siya ng karahasan. Ngunit walang matibay na ebidensya o saksi na magpapatunay sa ganitong pangyayari. Bagaman tila malayo sa katotohanan, may mga nagsasabi rin na maaring kusang umalis si Joros dahil sa personal na dahilan. Subalit, ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan, wala siyang ipinakitang senyales ng kagustuhang umalis o anumang problema na maaaring magtulak sa kanya na lumayo. Habang patuloy pa rin na hinahanap si Joros Flores, may mga nagsimulang magtanong, paano kung hindi lamang ito isang ordinaryong pagkawala? Paano kung may mas misteryosong pwersa ang nasa likod ng pangyayaring ito? Sa mga malalayong probinsya ng Pilipinas, laganap ang paniniwala sa mga kababalaghan. May mga engkanto sa kagubatan, sirena sa mga ilog, at iba pang nilalang na maaari may kaugnayan sa pagkawala
ni Joros. Totoo man o hindi, ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng isa pang anggulo sa kanyang pagkawala. Isa na mas madilim at mas nakakakilabot. Ayon sa matatanda, may mga nilalang sa ating paligid na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang mga engkanto. Sinasabing ang mga ito ay naninirahan sa malalalim na kagubatan, malalawak na bukirin, at lalo na sa tabi ng ilog. Sa kasaysayan ng mga aklan, maraming kwento ng mga batang biglang nawala at tumilitaw pagkatapos ng ilang araw, tila nawawala sa sarili o di kaya ay may dalang kakaibang kwento. Ayon sa ilang matatanda, may engkanto sa lugar kung saan huling nakita si Joros. May mga nagsasabing may mga bata nang nawala doon dati pa at ilan sa kanila ay natagpuan matapos ang ilang araw. Ngunit tulala, hindi makapagsalita at tila ibang tao na. Sa ibang pagkakataon, may mga batang bumalik at ikinakwento na sila ay dinala sa isang lugar kung saan may palasyo ng ginto, masasarap na pagkain at kakaibang musika. Posible kayang si Joros ay isa sa mga batang dinala ng engkanto? At kung ganon, may paraan pa kaya upang siya ay maibalik? Samantala, ang Ilog Aklan ay hindi lang basta isang daluyan ng tubig. Marami ng kwento ng sirena at iba pang nilalang sa tubig ang ikinukwento ng mga nakakatanda. May ilan na nagsasabing nakakita sila ng kakaibang anino sa ilalim ng tubig at may mga kwento ng batang nalunod ng walang malinaw na dahilan. Sa alamat, ang mga sirena ay hindi palaging maganda o mabait. May mga tinatawag na lamang lupa ng tubig na siyang nangaakit ng mga inosenteng bata upang dalhin sa kailaliman. Sa ilang bersyon ng alamat, ang mga bata ay hindi na muling bumabalik. Sa iba naman, lumilitaw ang katawan nila sa ibang bahagi ng ilog pagkatapos ng maraming araw. May ilang lokal na residente ang naniniwalang posibleng may kinalaman ang isang sirena sa pagkawala ni Joros. May mga narinig umanong kakaibang tinig sa tubig noong araw ng kanyang pagkawala. Tila isang babaeng kumakanta, isang palatandaan ng sirena na naghahanap ng biktima. Sa kanilang lalawigan, hindi rin mawawala ang paniniwala sa mangkukulam at aswang. Mga nilalang na may kakayahang magpahirap, magdulot ng sakit, o kaya naman ay kumuha ng tao para sa kanilang sariling layunin. May nagsasabing baka si Joros ay naging biktima ng isang mangkukulam. May ilan kasing nagpatunay na may mga kababalaghan sa kanilang lugar. Mga alagang hayop na biglang namamatay, mga taong nagkakasakit ng walang dahilan, at pagkalaglag ng mga prutas mula sa puno kahit hindi pa hinog. May isang teorya na maaaring nakasali si Joros sa isang laro na hindi niya alam na may panganib. Baka siya ay may napuntahan na lugar na pagmamay-ari ng isang mangkukulam. At sa galit ng nilalang na ito, siya ay itinago sa isang mundo na hindi natin nakikita. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang pagkawala ni Joros ay maaaring kakagawan ng isang aswang. Bagamat hindi ito pangkaraniwang teorya, may mga kwento sa kanilang bayan ng misteryosong pagkawala ng mga hayop at taong biglang nawawala sa 10 oras ng gabi. May isang matandang babae na nagsabi na noong gabi bago mawala si Joros, may narinig siyang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng kanyang bahay, isang senyales na maaring may aswang na nagmamanman. Samantala, sa mga mas matandang alamat, may sinasabing nilalang na kilala bilang anino ng gabi, isang espiritong hindi nakikita pero
may kakayahang kumuha ng tao sa pamamagitan ng kanilang sariling anino. Ayon sa mga kwento, ang sino mang mahuli ng anino ng gabi ay maaring mawala ng parang bula. May ilang lokal na residente ang nagsabi na noong gabing nawala si Joros, may mga aninong gumagalaw sa ilog. Parang may mga taong lumalakad kahit wala namang tao. Ang teoryang ito ay hindi madaling patunayan, subalit sa paniniwala ng mga matatanda, ang sino mang mahuli ng nilalang na ito ay kailangang hanapin ng isang babaylan o albularyo upang siya ay mabawi mula sa ibang dimensyon. Hanggang ngayon, nananatiling isang misteryo ang pagkawala ni Joros Flores. Totoo man o hindi ang mga kwento ng engkanto, sirena, mangkukulam, aswang at iba pang nilalang, hindi maikakaila na ang kultura at paniniwala ng mga Pilipino ay nagiging bahagi ng ating pag-unawa sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang pamilya ni Joros at ang buong komunidad ay patuloy na naghahanap ng sagot. Habang walang konkretong ebidensya sa alinmang teorya, ang lahat ng posibilidad ay hindi isinasantabi. Habang patuloy na naghahanap ng sagot ang kanyang pamilya, isang tanong ang hindi maalis sa kanilang isipan. Babalik pa ba si Joros? At kung babalik siya, anong kwento ang kanyang dala? Isang araw, maaring lumitaw ang katotohanan. Subalit, hanggang sa dumating ang sandaling iyon, mananatili siyang isang misteryo, isang pangalan sa dilim, isang pagkawala na bumabalot sa takot, lungkot, at hindi matatawarang pag-asa. Kung saan man siya naroon, sa ilalim ng tubig, sa loob ng kagubatan, o sa isang lugar na hindi natin kayang maunawaan, tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung ang kwento ni Joros Flores ay mayroong wakas o isa lamang itong alamat na isusulat sa hangin ng gabi. Sa kabila ng kawalan ng konkretong ebidensya ulit, hindi mawawala ang pag-asa ng pamilya ni Joros at ng komunidad. Patuloy silang nagdarasal at umaasa na balang araw ay matatagpuan si Joros ng buhay at ligtas.